pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Double honor and respects to our beloved parents in the Lord. Patuloy po nating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating beloved evangelist pastor Wilda E. Almeida at beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Greetings to our beloved children at sa inyo pong lahat, isang mapagpalang tanghali po, especially po sa newcomers. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na binigyan po niya ako ng habag. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala na binigay po niya sa amin, lalo na po sa akin trabaho. Kahit ano pong hirap, nandyan po siya gumagabay. Kahit maraming pagsubok, kahit minsan, nung nakarang linggo, grabe po itong balikat ko po, hindi na po ito nakakataas. Naprusin po, grabe pong sakit, pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po nung Friday, nag-live po ako. Grabe pong pagsisik ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sana po. Kasi ito pong balikat ko na po ito, hindi na ko na po nataas. Pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po yung habag ng ating mahal na Panginoon. Nilihans po ng ating sa live broadcast po, sa kahabagan na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paghiga ko po noong time na yun, nataas ko na po itong balikat po. Thank you po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sariwain ko lang po nung wala pa po dito sa banal na gawain. Dala po ng ating kabataan nung dako po ng Mindanao. Isa po akong, palibasa po, lumaki po akong mayong magulang. Hindi ko po kilala ang ama ko. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po, nung elementary, kung sino-sino po yung nagpaaral sa akin. Dako pong Cagayan de Oro hanggang Misamis Oriental. Hanggang dumating po nung high school, working student, hanggang pong, nandyan po yung natuto po akong nagbarkada. Kung sino-sino po, nandyan po membro po ako ng fraternity, dyan ko po nasubukan lahat ng bisyo. Nandyan po yung time na grabe pong pagsubok. Pero sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit wala pa po ko dito sa banal na gawain. Grabe pong, kahit po sa, minsan, ang time po na third year high school, isa po akong working student, puntik na po akong na-rape. Pero sa kahabagan po natin pinakamahal na Panginoong Diyos, yung pinasukan ko pong amo, noong time na yun, lumaban po ako. Grabe pong, umuwi po ko sa amin, sa Misamis Oriental, wala po akong chinilas. Grabe pong pag-iingat po niya sa akin. Nandyan po yung time na yun, nag-rebelde ako, pumano po ako ng fraternity. Pumasok po ako ng frat para po gumanti. Naging vice president po ako noong time na yun. Gusto ko po siyang patayin, pero sa kahabagan po, grabe pong yung mga barkada ko, sabi, anuhan natin, sabi ko, wag, kasi pag niyo po yan na ako po ang makukulong. Pero grabe pong, kahit gusto ko pong gumanti, pero nandyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Mula po dumako po ako dito yung pumunta po ako dito sa dako ng Maynila. Noong time po, grabe pong paghirap dahil po noong time na dumating po kami dyan sa Pero, wala pong sumundo sa amin ng beloved lula ko. Hindi ko po alam kasi hindi pa usok nung cellphone. First time pong tumuntong ko dito sa Maynila. Hinanap ko yung beloved mama ko sa San Pedro, Laguna. Diyan ko po nakukuha. Grabe pong pasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit po sa kahabagan, kahit hindi po ako dito sa banal na gawain. Yung nakilala ko po ang beloved husband ko, grabe pong paghirap dahil po nung time na yun, dyan po siya nalulung sa pinagbabawal na gamot. Nandyan po palagi po kami nag-aaway. Nung time,
lahat po ng, pag once nag-ano po siya ng bisyo, grabe pong, hindi ko na alam ang gagawin. Maliliit po yung mga bilabid sa mga anak ko, pero nandyan po ang pag-iingat niya. Kahit wala pa po ko dito sa banal na gawain. Nung nalulong po siya ng masamang bisyo, doon po, para po kaming waterlily kung saan po kami pumuntang Laguna. Puntang Kabuyaw, puntang Pasita, puntang Kabuyaw, puntang Pasita, pabalik-balik. O hindi alam namin kung ano-ano nung dumakop. Yung inuwi ko po yan sa dako ng Mindanao. Diyan po siya nagbago. Hanggang po, pumunta po kami dito sa Bicol. Dito ko po nakilala ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito ko po nakilala ang banal na gawain. Dito po, lahat po binago ang buhay namin. Noong time po na, nung wala pa ko dito sa banal na gawain, grabe pong paghihirap. Minsan walang makain. Ako po yung tumatayong ama, ina. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, grabe yung pagpapala mula po kung dumako dito sa banal na gawain. Dito po ako pinagpala, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabe yung himala nung time na walang-wala talaga. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Minsan, ngayon, kahit walang-wala, bigla na lang darating yung pagpapala, hindi mo alam kung saan galing. Kaya nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga pagpapala, sa mga pagsubok sa buhay. Share ko lang po nung time na naikot ko na po ang buong Maynila dahil sa bilang kasambahay. Lahat na po pinapasukan ko. Nandyan po nung time na dako pong nabalitsis. Yung bilabid amo ko, ako po pinagkakatiwalaan dati po sila. Pumunta po siya ng Amerika nung time na yon. Kaso lang yung bilabid mother niya, yun po ang iniwan sa akin, siya po ang namamahala. Nung time yun, yung mga alaga ko gutom na. Hindi ko po alam na kumuha po ko doon ng pagkain. Tinago ko po yun. Gusto ko po makakain na po yung mga alaga ko. Yung time na yun po, galit na galit yung bilabid. Mama ng amo ko kasi po, magnanakaw do po ako. Ngalan po na nalimutan ko po, isip. Diyan po parang tinuro niya ako na isang kasambahay, wala kong karapan sumagot, pero parang po yung tainga ko, nagpantig. Sinagot-sagot ko po siya. Sa kahabagan po na, pasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala pong nangyari sa kanya kasi po isa po siyang high blood. Noong time po noon, sabi po ng manugang niya, maghanda ka kasi yung anak niyan, grabe yan, baka mamaya tutukan ka ng baril. Nagdasal lang po ako, sabi ko, Lord, tumawag po ako sa dako ng Laguna, sabi ko, kung ano po nangyari sa akin dito sa Novaliches. Hanapin mo lang po dito banda sa palengke yung Boycano. Kung ako man mamatay, anuhan na lang po ninyo ko kasi po, hindi ko naiwasan kasi sobra pong pangmamaliit po sa ngalan pong kasambahay. Noong time po na yun, dumating po yung anak niya, pinaharap po niya ako, tapos yung baril po nandiyan po sa harapan ko. Grabe pong pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tapos nung inano-ano po niyang baril, pinaikot-ikot. Pasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi yung inano po niyang kanyang isip. Pasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin. Grabing mga pagsubok, mga pagpapala, lalo na po nung nagbiyahe po akong dakong Divisoria, inutusan po ako na kong bilabid amo. Di ko po alam na yung sinakyan ko po ay para na pong biyahing kamatayan nung time na yun. Pero grabe pong pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na po, mabigla pong may nabunggo siya sa unahan. Ako pong nasa likod. Ay nasa likod niya. Kahabagan po natin mahal na Panginoon. Yung dibdib ko po, grabe pong sakit. Para po akong nahimatay. Pero nag-ano po ako in Jesus' name. Grabing pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa amin, sa mga pagpapala at pagpapalang material, pisikal, at higit sa pagpapalang espiritual, ang lahat po ng kapurihan. Papasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.